You may be seated po. Nais kong balikan po ninyo ang pagkakataon na that day po na na-introduce sa inyo ang gospel, and on that particular day, nakilala niyo ang Panginoong Hesukristo. Tumanggap kayo sa Panginoong Hesukristo on that day. Gusto kong balikan po ninyo yun. Yung karanasan na yun, hindi lang yung araw na yun, kundi yung karanasan mo na yun na isang araw may kumausap sa iyo at dala-dala po yung mabuting balita ng kabutihan at pagmamahal sa iyo ng Diyos na ayaw niyang mapahamak ang kaluluwa mo. And then you heard the news that God, sa ganyang pagmamahal sa atin, ay binigyan niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan niyo po yung araw na yon, and I would like you to reminisce, mga kapatid, yung ano bang feelings niyo noon? Kayo ba inalungkot o kayo ay masaya nung makilala niyo ang Panginoong Hesukristo? And I hope you have something to remember na mababalikan po ninyo. Hindi mo man ninyo matandaan po yung araw, pero hindi nyo dapat makalimutan ang karanasan nyo nung kayo po ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo at kayo po ay maligtas. Naalala ko, ako ay nasa 5th year college na ako nung I really came to know the Lord Jesus Christ. Naimbitahan ako, although may mga nagbibisita na sa akin noon, pero isang araw naimbitahan ako sa church, sa isang Baptist church. Tapos, on that particular day, naalala ko Sunday, then nagpipreach noon ang pastor. And then, ilang beses ko nang narinig ang gospel. Pero iba yon sa araw na yon, because that gospel that was muli ay inihayag, ay naging napakaliwanag sa akin at nakita ko yung kalagayan ko bilang makasalanan. And there also I saw the love and the sacrifice of Christ for me, na yun lang ang tanging paraan upang ako po ay mapatawad at maligtas. Sa katunayan po, mga kapatid, hindi ko na hinintay na matapos ang service o magkaroon ng invitation. But upon the instruction of the pastor that was preaching, sabi niya, even right where you are, you can receive Christ, you could believe in Him, and then iligtas ka niya at mapatawad. Naalala ko that particular day, hindi ko na hinintay ang invitation. Doon mismo sa kinauupuan ko nung marinig ko yon, I opened my heart to Christ and I believed in Him and received Him as my Lord and Savior. Naalala niyo din yung araw na yon na kayo po ay makakilala sa Panginoon? Di ba? Masaya, di ba? Excited kang umuwi at gusto mong i-share po yung newfound faith mo, yung bagong pag-asa mo na meron ka sa Panginoong Hesukristo. But here comes the reality. After that, nung ikaw pa yung makakilala sa Panginoon, your first few months were great, okay? After you trusted Christ, then somebody shared to you again na kinakailangan mong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ikaw po ay makakilala at kalooban ng Panginoon na ikaw ay mabautismuhan. And you were so excited also then. Nung tayo po ay, nga, yan ang kalooban ng Panginoon, sige, susunod ako. And you are filled with excitement. So you got baptized. Then, you begin reading the Bible. Discovering always something new. Pag pinupuntahan ako noon ng nagdi-disciple sa akin, tinuturuan ako ng bagong awitin, excited ako na matuto din. Then, excited ka din to attend the doors. Every time the doors of the church were open. Then, and the first few months were great. But then, dumating na ngayon yung reality ng Christianity. Nandoon pala nakapaloob din sa Christianity ay ang katunayan na hindi ka pa rin safe sa persecution. So, persecution set in. Dumarating din ang panahon na ikaw ay nasaktan ng ilang members pa ng church na kinabibilangan mo. Then,
Dumarating yung events na kung saan nagko-conflict yun sa pananambahan. Then you realize that Christian life demands daily Bible reading and prayer, repentance of your sins. It requires discipleship. It even requires loving the unlovable. Maging patient ka to those, kung sino ang mga nandyan, then nandoon ang personal evangelism, serving in ministry. Now, you discover, after many months, that the Christian life demands more from you than you first imagined. Pero ang ginawa mo, in spite of all those things, you did not walk away from the faith. Hindi ka umalis ng church. Kaya lang, you settled into a comfortable position of mediocrity. Dumating ka sa panahon na you just go through the motions. We appear very spiritual to others, pero sa totoo, on the inside, your heart has grown cold. We claim to be a Christian, but your Christian life has become nothing but a dead routine. Ginagawa natin kasi kailangan. Yung dati mong passionate relationship with Jesus Christ has become nothing more than an external show of religious activities. And we need to ask the question, how does God feel about this? Para bang dumarating tayo sa punto na nung naranasan po natin ang challenges ng Christian life, naapektuhan tayo at yung pananaw natin na dati pong yung nandun excitement natin, natabunan na yun ng pains, natabunan na yan ng mga sufferings, ng mga testings, ng trials, and even with the events that catches our attention. Tapos, nandun pa rin tayo, pero wala na yung passionate natin na pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Ang tanong po, does God deserve it? Ito po mga kapatid ang sinagot dito ni Paul sa ating text sa Romans chapter 12. Alam niyo po mga kapatid, kinakailangan talagang tayo po ay turuan ng salita ng Diyos upang paalalahanan tayo. Patuloy, i-correct tayo kung tayo nagkakamali, tayo po ay itama ang landas kapag tayo hindi nalilis tayo ng landas. We need to be continually corrected and guided by the Word of God. Sabi nga ni Pastor Paul Tripp, sabi niya, ang isang malalang sakit ng Kristyanismo ay ang pagkalimot. Sapagkat daw kung ikaw po at ako daw ay makalimot, napakaiksi lang daw ng hakbang between living a life that pleases God and a life that does not please God. You can even be in the church, serving, but you are not pleasing God. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nakikita ng Diyos ay hindi lang yung panlabas na paglilingkod, kundi hindi higit sa lahat, ang motibo ng puso mo sa paglilingkod sa Kanya. And that's very important. That's very important. Although we wear religious garb or religious dress, even we wear that, maaring makita tayo ng tao, pero God is not pleased with a kind of service that does not come from a heart that loves Him. At yun po ang kinokorek patuloy sa atin ng Panginoon. And I think, sabi dito sa Romans chapter 12, sabi dito, and I think this is a very good reminder to all of us. Sa lahat po sa atin. Sabi dito, when Paul said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Alam niyo, ang ginamit po ni Paul to appeal to the people of God, sabi niya doon na ang basihan dapat ng paglilingkod at pagpupuri, giving yourself as a living sacrifice. Sabi niya dito, if you present your body as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service, you do not be conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind,
upang patunayan nyo what is good and acceptable and perfect will of God. Pero ang basihan niyan, sabi ni Pablo, because of the mercies of God. Bago niya hiniling sa mga mananampalataya ang tapat na pag-aalay ng buhay sa Diyos, para maging tama po ang motibo, ang sabi niya, I would like you to consider that this will all not be possible without the mercies of God. Sa katunayan po mga kapatid, araw-araw nagigising tayo dahil sa kahabagan ng Diyos. Never forget that. Every hour that you live is lived because of the mercies of God. Di ba sabi sa Lamentations chapter 3? Sinabi doon, sabi niya, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Pambihira, no? Kung yung judgment lang ng Diyos that we deserve, ang hihingin mo, siguro ko wala na tayo. Napansin niyo pa po ba kapatid sa Lamentations 3:22 and 23 at sa ilang pang mga bahagi ng Biblia, palaging po pag binabanggit ang mercies ay palaging plural, the mercies of God. Dito rin sa ating text, sabi niya dito, I appeal to you, I beseech you therefore, I appeal to you by the mercies of God. Salamat sa Panginoong Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lang minsan ibinuhol sa iyo, kundi ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kahabagan, ay patuloy po na ibinubuo sa bawat isa sa atin, araw-araw, oras-oras. And may we all be reminded, kanina pagpunta natin dito sa church kanina, I came here, I pray to the Lord, Lord, itama mo yung puso ko at kami lahat. Sa pag-alay namin sa iyo muli sa araw na ito, may it be coming from a heart that you see, Panginoon, that you deserve naman, Panginoong Diyos, ng tunay na pagmamahal sa iyo. Panginoon, alisin niyo po ang anumang mukha ng pagkukunwari, anumang maskara ng pagkukunwari, kundi ang mga puso namin na totoo nagmamahal sa iyo, may it be the basis, Panginoong Diyos, of our worship and our service to you. Alam niyo po mga kapatid, pagdating dito sa Romans chapter 12, actually, ang hinuhugot dito ni Pablo na batayan ng mercies ng Panginoon ay simula sa Romans chapter 1 hanggang sa Romans chapter 11. Pinaalala niya lahat. Parang sinasabi ni Pablo, kung wala ang kahabagan at biyaya at pag-ibig ng Diyos, saan kaya tayo ngayon? Kanina nga, habang I was thinking of this message, sabi ko, kung inisip ko, Panginoon, kung hindi mo kami sinave, saan kaya kami ngayon? Nandoon kami sa kanya-kanyang lugar na kung saan ang iniisip lang namin ay aming mga sarili. Maaring ngayon, nasa bahay lang kami, nagtatrabaho, o maaring sa bahay, nanonood lang, relax-relax lang, tapos maaring sa bisyo, kung ano-ano pa man. But everything in it are all centered to oneself. Then I remembered sa sinabi sa Ephesians chapter 2. Sabi doon ni Pablo, sinulat din, naalala nyo, you were before Gentiles. Dati walang mga Diyos. Dati walang mga pag-asa. Then inisip ko, ano Panginoon, dahil sa biyaya mo at kahabagan, pinatawad mo na kami, ligtas na, tiyak na namin ang langit. Pero Panginoon, sa araw-araw namin paglilingkod sa iyo, tulad nitong Sunday na paglilingkod sa iyo, Panginoon, deserving ka ba sa ino-offer namin sa iyo? And I think that is something for all of us to ponder always. So that our very presence here will not just be for nothing.
napaka-abundant po ng biyaya ng Diyos po sa ating po mga buhay, na dapat po mga kapatid, sabi nga dito, dapat maging authentic ang praise ninyo. Dapat mas sabi nito, you live yourself, give to God as a living sacrifice. And be you not conformed to this world. We all understand the struggle of everyone, ang Christianity natin. Dapat matagpuan tayo sa house of God na itinalaga ng Diyos, na kung iisipin po mga kapatid ay pinagpala tayo ng higit ng Panginoon. So, ngayong umaga po, gusto ko lang dalhin sa inyo, dito po yung practical na, kasi yung verse 1 to 3, verse 1 to 2, ay kung saan yung po ang basis po ng ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos. But I would like you to be brought dito po sa sinabi ni Pablo sa verse 3 to verse 8. Ito po yung tinutukoy ni Pablo, calling our attention, anong behavior and action na kailangan that kung sinasabi mong inaalay mong sarili mo as a living sacrifice, that you are not conformed to this world and you are being transformed, renewed in your mind. Sa verse 3 to 8, sabi ni Pablo, makikita ito sa behavior and action that should follow such complete transformation. And this, mga kapatid, makikita natin na sinasabi dito ni Pablo, matatagpuan kayo sa lugar ng paglilingkod na inilaan sa inyo ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid. God save you. And the purpose of God in saving you is not only that you will go to heaven, but also, ang inaasahan diyang Diyos ay magkaroon tayo ng surrendered na buhay and a serving life. A life that is surrendered to God and a life that serves the Lord. Ang pagkakataon na ganito ay kalanman na hindi sayang sapagkat naging posible ito dahil po sa abundant na kahabagan ng Diyos. And from verse 3 to 8, Paul is mentioning something. Sabi niya, this is yung practical application ngayon. Makikita ngayon ang katunayan ng isang sinasabing ipinipresenta mo ang buhay mo bilang living sacrifice sa Diyos na ikaw hindi nagiging conform to this world. But you are, kundi na tinatransform ka ng Panginoong Diyos patuloy. And makikita mo ito mga kapatid kung ikaw ay masusumpungan sa lugar na kung saan inilaan ng Diyos that you were purposely gifted to do. So ngayon mga mahal, let me give you the message entitled, Finding Your Place in the Lord's Work or in the Lord's Kingdom. Ulitin ko po, na ang binanggit dito ni Paul sa verse 3 to 8 are behavior and action that must follow such a complete transformation na binigay niya. Ang bawat mananampalataya ay tinawag ng Diyos sa buhay na kung saan ito ay nakasurrender sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos. Please remember this, Christian. You will never enjoy a happy and fulfilling Christian life apart from surrender and service to Christ our Lord. Ulitin ko po, hindi mo kailan mai-enjoy ang isang masaya at fulfilling na Christian life, hiwalay po sa surrender and service to Christ our Lord. So, let's take a few moments for the instruction of Paul dito po, kung paano po natin matatagpuan ang sarili natin, na ilalagay natin ang ating sarili sa lugar na kung saan inaasahan ng Diyos na nandoon ka. So anong kailangan na behavior? Una po mga kapatid, sa verse 3, sabi dito, For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Una po mga kapatid, na inaasahan ng behavior ng isang transformed life is surrender and humility.
surrender, and humility. Ang inaasahan ng Diyos ay nung ikaw ay iligtas ng Panginoon is that you won't live your life according to how the way you want to live your life. Kasi ang Panginoong Diyos ay Panginoon. Si Kristo ay hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Meron siyang mabubuting gawa na iniligay ng Diyos na dapat nating lakaran. And for that to happen, ang sabi dito ni Pablo, kung talagang na-transform ang buhay mo, makikitaan niya ng surrender at kapakumbabaan. Sabi nga sa verse 3, "For I say, through the grace given unto me." So dito po mga kapatid, he is mentioning a word of caution for our Christian service. Ang gusto niya sabihin dito mga kapatid ganito, if we are to serve the Lord and be effective in our service, we must possess an adequate measure of surrendered life and humility. Alam po ni Pablo ang dangers and pitfalls ng pride and arrogance in service. Namuhay siya dati with a legalistic life na kung saan inelevate niya ang accomplishments ng tao while demeaning others. Alam niya yung kahulugan. Kaya sabi niya, ang behavior na makikita mo sa isang transformed na buhay ay isang buhay na surrendered sa Diyos at isang buhay na nandoon ng kapakumbabaan. Alam niyo po ba mga kapatid na hanggang sa kapanahunan ngayon, ang pride ang isang taktika ni Satanas na ginagamit niya hanggang sa ngayon. So we must guard against pride in the service to the Lord. We must continually remind ourselves that we are nothing more than sinners saved by the grace of God. Ang anumang abilidad na meron tayo, alam niyo po ba, ang Diyos ang nagbigay sa atin yan. At dapat makita natin po mga kapatid, we can do nothing apart from Christ. Minsan, pwede tayong madayaan po mga kapatid, na isipin natin na tayo po ay meron pong ginagawa at ministeryo sa church na parang masabi mo na it could not function without your help. Mga minamahal, although God designed each one of us para po tayo po mga kapatid ay gamitin ng Diyos on a particular area at inaasahan ka ng Diyos para mag-function niya ng mabuti. But please be careful. Sabi dito ni Pablo, sabi niya dito, alalahanin mo na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa iyo, sa bawat isa sa atin dito. Sabi niya, do not think of yourself more highly than you ought to think. Kung sabihin, nandoon ang pag-surrender mo patuloy sa Diyos at ang pagpapakumbaba. Ang paglilingkod dapat ay characterized ng kapakumbabaan. Kaya ito po yung hamon sa atin. Sabi dito, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So Paul presents here a challenge regarding our attitude towards service. Sabi niya dito, we are challenged to think soberly. Gusto sabihin ng sober na thinking ay balanced thinking. Being in the right mind. Gusto sabihin, you have to clearly consider the abundance of grace God has provided in our lives and the abilities He has given us. All of us are saved by the grace of God. All of us are gifted by the grace of God. Ano man ang kakayahan, meron ka at meron ako, bigayan sa iyo ng Diyos dahil sa biyaya niya. At ang intention ng Diyos ay gamitin yan para hindi sa kapurihan mo, kundi sa kapurihan ng Panginoon. Sabi dito ni Pablo, gusto mo makita ang behavior ng isang transformed na buhay? Gusto mo makita ang action ng isang tao who presents himself as a living sacrifice? Ang makikita mo sa kanya ay surrender and humility.
Then pangalawa po mga kapatid, sa verse 4 and 5, sabi dito, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Anong nakikita nyo dito? Ito muli, ang sabi ni Pablo, okay, you would like to see the behavior and the actions coming from our transformed life? Paano makikita? Second point, service and unity. Service and unity. Now, closely related to humility of those who serve the Lord is their unity with one another. Serving one another. That's unity. Now, humility apart from unity will accomplish little. In fact, ang isang nakakahadlang ng unity ay kawalan ng kapakumbabaan. Pag walang humility, mahirap ang unity. Sapagkat ako mas magaling, ako mas mabuti, ang ideya ko mas magaling, ang ideya ko mas mabuti. Wala. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoong Diyos ay hindi kompetisyon. Ang gawain ng Panginoong Kristo dahil sa biyaya ng Panginoon, and He designed each one of us. Doon ka sa lugar mo yun at gawin mo lang for my glory and my honor, and everything will function well. Pero ang inaasahan ng Diyos, sabi niya, service and unity. Sabi dito, pinakita dito ang pagkakaiba natin. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So Paul reminds of the diversity within the body, along with the unity we share in Christ. Alam mo mga kapatid, iba-ibang regalo sa atin ng Diyos, iba-ibang gift sa atin ng Panginoon. Diversified tayo. Ang Diyos ang may gawa niyan. Sapagkat alam ng Diyos perfectly kung saan tayo mag-fit. Kung ilalagay lang natin ang ating mga sarili sa lugar na kung saan yung pang gusto ng Diyos na ilagay mo at ikaw ay matatagpuan ng Diyos sa paglilingkod at pakikipag-isa, magiging mabuti ang tingin maging ng mga tao sa paligid natin ng church. Alam niyo po ba mga kapatid, kung walang paglilingkod, kung walang service ang lahat, yan ang isang sign na walang unity. Kasi hindi united lahat ng members sa lugar na kinabibilangan nila dapat. Dapat para magkaroon ng harmony ang takbo ng church at magkaroon ng fruitfulness within the body, each member, let me emphasize, each member must be in their place, contributing to the work of the body. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Sa verse 18 ng 1 Corinthians 12, sabi doon, but now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Balikan natin ang 1 Corinthians 12 verse 18. Napakaganda na makita natin. But now hath God set. Sino ang nag-set? The members, every one of them in the body. Now please consider this. The Lord save us. The Lord gifted each one of us. At ang Diyos pala, ang nag-set sa bawat membro, sa lahat ng members ng body, ang Diyos mismo ang nag-set purposely. Sabi pa doon, as it hath pleased Him. And on verse 27, on the same chapter,
Now ye are the body of Christ and members in particular. So balikan po natin yung sinabi nyo sa Romans 12 verse 5. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. So nakita nyo mga kapatid ang lesson dito na sinasabi nito ni Pablo? Ang behavior and action that is expected from a transformed life, from a life of a person that is continually renewed in your body and your mind, sabi dito, service and unity. Makikita niyo po mga kapatid, bakit mahalaga ito? Lahat po tayo are members of the body of Christ. At nire-reveal dito po mga kapatid, as you read on verse 5, so we being many are one body in Christ and everyone members one of another. Mga kapatid, ang pinapakita dito ng Bible is that yung dependence natin that we share with one another. Mga kapatid, ang church na ito ay nagpapangsyon dahil po dinisenyo ng Diyos, ang Diyos mismo ang nag-set sa atin po sa lugar na dapat nating kalalagyan at inaasahan niya ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, tulad ng introduction ko po kanina, dumating tayo po mga kapatid sa reality po ng Christian life, the challenges ng Christian life. Masaya ang ating Christian life. Then one day, nagkaroon ng mga challenges, nagkaroon ng mga conflicts within the church. And then, medyo naiba ng perspective natin, nakafocus na tayo doon sa pagkakamali ng iba, sa pagkakulang ng iba, doon na tayo nakatingin sa bawat isa. And so we could no longer function as we used to be because you don't want yourself to place yourself there dahil parang you don't want to serve anymore. So, tingnan mo yung admonition ng Word of God. No, no, no. Yes, nasaktan ka. Yes, nagkaroon ng problema. And all churches have problems. And so po mga kapatid, how are we going to react on that? Are we going to leave the areas where God has designed us where we should be? That with Him? Or are we going to apply the words of Christ? Kung paano natin madigilan ang bawat sitwasyon. And the Word of God is complete with instruction on what you are going to do when you fall. Paano ka makakabangon? Kung ikaw ay na-offend, paano ka muling maaayos? Hindi ka lang nagkulang ang Diyos at ang kanyang salita sa pagbibigay ng instruction kung paano maging maayos ang mga susunod. Sa pagkakataon mahalaga sa Diyos ang puso ng bawat isa sa paglilingkod sa Kanya. God does not to serve, to be served with His comfort. He does not deserve to be served na may pagkukunwari. You may ask me, sabihin niya, Pastor, ito na nangyayari. Then what are you supposed to do? Submit and surrender your life to Christ at sundin ang kanyang kalooban. Kaya napakarami ang instruction sa salita ng Diyos. Na-offend ka, magpatawad ka. You want to go back again to the Word of God at ang maging perspective mo ay hindi yung pagkakamali ng iba o best ng iba, kundi ang titignan mo ang kabutihan at kapagan ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, the fact is we are all imperfect people. One day, we will fall. One day, we will offend one another. And what are we gonna do? Maghiwalay? Tapusin ang gawain ng Panginoon? Or are you going back to God and to His instruction? Anong gagawin ko? Sabi sa Ephesians chapter 4, magkaroon kayo ng kapakumbaba ng kaisipan. Magkaroon kayo ng meekness. Magkaroon kayo ng forbearance at ng forgiving heart.
what will happen to any church if the response to everything that happens within the church is giving up with one another? Saan ngayon ang sinasabi na transformation? Saan ngayon ang sinasabi na ino-offer mo ang sarili mo bilang living sacrifice? Bakit so suddenly we become so inwardly focused? Ang pain ko, ang sakit na naramdaman ko, ang offense na nandito sa akin. Sabi ng Panginoon, i-release mo yan. Now remember, sabi niya dito, we being many are one body in Christ and everyone members one of another. The dependence that we share with one another. Now we make up differing and separate parts of the body to create the whole. So mga kapatid, ang pangalawa po mga kapatid na behavior and action na inaasahan sa atin is service and unity. Okay, hindi lang service ha, kundi pagkakaisa. Lahat dapat. Kaya nga, maraming makikita niyo mga kapatid, hindi kulang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kalimitan, okay lang, minsan kung ang wala ka dito dahil meron kang karamdaman, excusable yan. Pero kung wala ka dito dahil na-offend ka, ano gagawin natin? Sabi ng Panginoon, puntahan mo, kausapin mo, magpatawad kayo sa bawat isa. Mahirap gawin, pero dapat gawin. Naalala ko yung pastor noon na unbeliever ako. I was trying to challenge the pastor. Pagkat alam ko elementary grade lang sa bulan. So ang ginamit ko ngayon na illustration ay yung, sabi ko, pag na-offend mo, sabi ko na tapos ibigay mo pa yung, sinaktan ka sa kabila, ibigay mo pa yung isang pisngi mo sa kabila. So kinorner ko doon yung pastor. Ay, gusto mo sabihin, yung sinabi ni Kristo, okay yan? Hindi pa ako believer noon. Challenge ko lang yung pastor sapagkat alam ko, grade 3 lang natapos niya. Alam niyo, napakagaling na kanyang sagot. Sabi niya, Brad, ang masasabi ko lang yan, dahil sinabi ng Panginoon, gawin mo. Sapagkat kailanman na hindi magkakamali ang Diyos sa pagbibigay ng utos na ganyan na kapag ginawa mo, He knows what will happen. So mga kapatid, balikan po natin, service and unity. And lastly, sa verse 6 to 8, balikan natin ang Romans 12. Verse 6 to verse 8. Having then gifts, okay, having then gifts, lahat meron. Have you considered that? Lahat pala meron. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, I would like you to take note of the phrase, let us. Or ministry, let us. Gawin po natin. Sa verse 8, or he that exhorted, let him do it. So ano makikita niyo po mga kapatid sa verse 6 to 8? Ang isang behavior na makikita po sa atin na isang transformed life is sincerity and commitment. Sincerity and commitment. Now here Paul speaks of the sincerity and commitment of our service to the Lord. Consider first our calling, verse 6a. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. So he is talking here about yung iba-ibang gifts each member of the body has received. Iba-iba nga, magkakaiba, and they were given by God. Now everyone who has received salvation by faith in the Lord has been gifted of the Lord for service. We are equipped of the Lord as His feet. Then, nung in-equip niya tayo ng specific gifts,
tinawag din niya tayo sa mga areas of service in order for you to use those gifts. We are not gifted of the Lord out of obligation. He provided gifts in order to equip us to serve. Binigyan na tayo ng gifts para equip niya tayo para maglingkod. Now, with the reception of a particular gift comes the obligation to use that gift in service to the Lord. So, ipinapakita dito, having then gifts ng katawagan ng Diyos at inaasahan ng Diyos ang commitment ng bawat isa. Saan ang commitment? Sabi dito, whether prophecy, let us prophesy. Let us do it. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that exhorteth on exhortation. Now, Paul speaks of varied gifts given of the Lord and the responsibility to use those gifts faithfully to the Lord. Banggitin ko lang mabilisan, yung word of prophecy, nung panahon nila, the early apostles possessed the gifts of prophecy, actually possessing the ability to foretell events that would come to pass through inspiration of the Spirit. And many agree, including myself, that the gift of prophecy through foretelling ceased to exist with the early apostles. However, many agree also na ito ngayong prophecy ay foretelling. Hindi na siya foretelling, but foretelling of divine truths by preachers and by every believer. Now, dinescribe po ito ni John Phillips as illumination today rather than prophetic inspiration. So, illumination sapagkat binabanggit mo ang salita ng Diyos, ito ang ginagamit ng Diyos sa tao para maliwanagan. Then, ang binanggit din dito na ministry encompasses a large area of service to the Lord. Nag-i-involve ito ng discernment of truth and application of that truth within daily life. Now, it is obedience to the will of God through service to Him and others. Pag sinabi pong ministry is serving in what way, in whatever capacity that you are. Ito yung word na gifting na ito. Makikita niyo po mga kapatid, masaya yung mga tao na habang ginagawa nila ito. Ikaw mismo kapag ginagawa mo ito, anumang uri ng paglilingkod, ministry yan. Ginagawa mo para sa Panginoon. Kahapon natutuwa ako sapagkat yung may mga pumunta rito na families, tapos sila po ay naglilinis dyan, tapos naghugas sila dyan ng mga gamit dyan sa kusina, naghuhugas. Makikita mo ang saya sa isip nila. Alam niyo kung bakit nagagawa niyo yon? Because of the gift of God in you na ministry. Biniyayaan ka ng Diyos ng yan. Kaya habang ginagawa mo, hindi mahirap, kundi nag-i-enjoy ka sapagkat, alam mo kung bakit nag-i-enjoy ka? Sapagkat nandun ka sa lugar na kung saan ang Diyos ay napiplease, na tingnan ka na nandun ka sa lugar na yun. Then, binanggit din dito ang gift na teaching. Ito po yung gift na kung saan ikaw ay natututong to faithfully study and teach the Word of God to others. Hindi lang po mga pastors ang merong gift ng teaching. Hindi lang limited ito sa mga pastor. Kayo po naman nagtuturo sa mga bata. Yung bang, it is your passion to study, to research, para ipasa mo sa mga bata. Gift of teaching yan eh. So iba po yung trabaho ng teacher, iba yung gift ng teaching. Mapansin niyo po yung may mga teacher na hindi gifted sa teaching, mahirap. Have you come across with teachers who are not gifted in teaching? Kahit anong pagpapaliwanag, hindi mo maunawaan. The more na pinapaliwanag niya, mas lalong lumalabo. Naalala ko noon, nasa korte ako, geodetic engineer ako. Meron din geodetic engineer na nandoon nagpapaliwanag sa judge. Tapos, habang nagpapaliwanag siya sa judge, kaibigan ko ang judge, maya-maya yung judge masyado nang kunot ang noo. Tapos biglang pinupok ng judge ang recess. Tapos pag siya recess, bakit? Nakita ako ng judge, sabi, punta ka sa office ko. Punta ako sa office. Sabi ko, sir, bakit po? Pambihira mo naman yung kasama mo na yan. The more na nagpapaliwanag, the more na hindi ko naiintindihan.
Judge na yun ha. Na muna, tinatanong ko, pinapaliwanag, mas lalong hindi ko naiintindihan. Yun sinasabi ko sa inyo. Pag walang gift ng teaching, kahit anong gawin mo, kahit teacher ka na walang gift, mahirapan ka. Okay? So, mga kapatid, pero makikita mo, if you have the gift of teaching, masaya ka na. Gusto mong gawin. Di ba? Yung nakikita ko yung mga nasa outreach, yung kaya ka nandun, hindi ka napipilitan, kundi dahil natutuwa ka dahil sa gifting ng Diyos at natutuwa dahil nandun ka sa lugar na inaasahan ng Diyos na ikaw ay gagamit ng ministry na yan. Then yung exhortation po mga kapatid, ito yung gift na associated sa encouragement and building up of others. Yung giving naman ay hindi lang limitado ito sa monetary giving. One may give your time, your talent, or your resources. Nakikita ko rin ito sa iba. Yung bang, hindi lang, wala siyang maibigay na pera, pero bigay siya ng panahon. Naalala ko noon, isang araw sa missions conference namin, bago pa ako mananampalataya, I was challenged by Pastor Ala Sr. din sa pagbibigay sa misyon. During one of the missions conference, during the time na magbibigay kami para sa missionaries, nakita ko si Pastor Ala, humugot siya ng pitaka, tapos paghugot niya, kita-kita ko walang laman ng pitaka. Tapos pinagmamasdan ko si Pastor Ala Sr. Tapos mamaya nakita ko, wala siyang pitaka, burden siya sa mga missionary. Alam mo yung ginawa niya? Hanap siya ng ganun. Wala. Wedding ring, meron. Tapos relo. Ginawa niya, tinanggal niya yung relo niya. Hinulog sa offering bag. Wow! Hinulog sa offering bag. Sabi niya, nang tawag-katawa sa ko, Pastor, wala, ba't relo? Sabi niya, Brad, wala akong pera. Pero hindi naman kailangan pera para maging blessing ka. Hinulog niya yung gift sa kanya na magandang relo. Hinulog niya doon. Napakagandang example. Yan po ang meron pong gift ng giving. Hindi ka lang limitado sa plenteous na meron ka. Kundi sa anumang kakayahan na meron ka, ay willing kang magpagamit sa Panginoon. Ito yung leadership po mga kapatid, are those who are equipped to lead and to rule others. And then mercy, ito po yung may abilidad to show compassion, mercy and love to others in need. Mga kapatid, let me end this message by saying this. Lahat ng ginawa ng Diyos para maging functional ang bawat mananampalataya. First, He saved you. He connected you to His life. Di may buhay ka na para magamit mo para sa Kanya. Pero alam ng Diyos na kailangan mo ng gifts. So nagbigay din ang Diyos ng gifts sa bawat isa. Ang purpose ng Diyos sa buhay na yan at sa gift na yan ay gamitin mo para din sa Kanya. Sabi ni Pablo, you would like to see the behavior and action of a life sacrificially offered to God? You would like to see the behavior and action of a life transformed by God? Well, sabi niya, makikita mo yan mismo sa mga tao na nandun sa church. Pagmasdan mo ang kanilang buhay. Is it characterized by surrender and humility? Nakikita mo ba ang service and unity? Nakikita mo ba ang sincerity and commitment? Sabi ni Pablo, if you see that, you see a transformed life. May we live the transformed life that God hath given us for His glory and for His honor. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, Panginoong Diyos, ang aming pong pasasalamat sa pagligtas niyo po sa bawat isa sa amin. And yet we have to admit, Lord God, siguro, Panginoong Diyos, as I pray tonight, this morning, Lord God, may you convict each one of us. Panginoon, ipakita mo kami, Panginoong Diyos, sa amin kung nasa lugar ba kami na inaasahan mo kami na naglilingkod. And Lord, alam ko na alam ng bawat isa sa amin
ang kalagayan ng bawat isa. And Lord God, as you see us, wala sa area na inaasahan mo, Panginoong Diyos, na naglilingkod kami. Panginoon, patawarin niyo po kami. At ang dalangin ko po, Panginoong Diyos, ay awaken mo po kami, Panginoong Diyos. At ayusin namin ang mga buhay namin, Panginoon, na maging ayon sa kalooban mo po, Panginoon. Lord God, that we be able to live the life that you've given to each one of us for the praise and glory of thy name. This we ask and pray in Jesus Christ's name. Amen.